Nagsimula ng atakihin nila Dragon at ng Revolutionary Army ang Marioa. Kung paano patataubin at kung paano tatapusin ni Scopper Gaban ang laban niya sa isa sa mga Holy Knights na si Summers at kung paano naman gagamitin at ite-take advantage nitong si Gunko ang kanyang anak na si Colon para pigilan siya sa kanyang pagwawala at para hindi niya ma-annihilate ang mga Holy Knights. At ang katotohanan sa likod nitong si Gunko at nitong si Imu Sama. Ang lahat ng yan ay tatalakayin natin dito sa ating full chapter spoiler ng chapter 1149. Kaya naman siguraduhin nyo nang nakalike, nakasubscribe at na rin nyo ng bell button para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay 1 second at ang pinakaunang parte ng chapter ay ang direct continuation ng nakita nating huling panel sa chapter 1148. Na kung saan ay inatake na nga nitong si Gaban si Saint Summers at hindi nga nagagawa ni Summers na i-regenerate ang kanyang naputol na kamay. Sa chapter na ito, pinagpatuloy nitong si Gaban ang pagtadtad ng mga atake dito kay Summers. Hiniwa niya ito ng paulit-ulit at ng walang humpay to the point na para bang natadtad na ang buong katawan nito. Literally, napulbos daw ang katawan nitong si Summers. However, since immortal nga sila, hindi lamang niya kayang mag-regenerate nang dahil lang nga sa ginagamit nitong si Gaban ang kanyang haki at ang kanyang access. Pero buhay pa rin talaga itong si Summers. Pero kahit na ganon, hindi naman siya makaka-retaliate at hindi niya malalabanan nitong si Gaban dahil nga pulbos na ang kanyang katawan. Hiniwa-hiwa na siya nitong si Gaban at hindi na siya makakapalag. Pero kahit papano, buhay pa rin naman siya. At pwede pa itong magawa ng paraan nila Imu at ng world government kung sakaling makakabalik pa sila sa Marioa. Now this just proves na talagang kayang-kayang i-no-diff nitong si Gaban ang mga Holy Knights. Alam niyang sekreto kung paano sila patutumbahin, kung paano pipigilan ang kanilang regeneration at kayang-kaya niyang patayin ang mga ito ng walang kahirap-hirap. However, since nandito nga ang kanyang kahinaan ng kanyang anak na si Colon, pinuntahan nitong si Gunko itong si Colon. Ginamit niya ito bilang isang hostage at sinabihan itong si Scopper Gaban na kung hindi siya titigil sa pakikipaglaban ay papatayin niya si Colon. Knowing Gaban at dahil nga anak niya si Colon, ayaw niyang mapahamak ang kanyang anak na dahilan kung bakit napilitan siyang tumigil sa pakikipaglaban at nagawa siyang tusukin ni Gunko ng kanyang arrow sa katawan. Meaning nakapagland si Gunko ng vital attack, ng vital wound and injury dito kay Scopper Gaban ng walang kahirap-hirap. Matapos siyang tusukin nitong si Gunko sa katawan ay itinapon siya nito mula sa kanilang kinatatayuang puno mula sa sangang ito. Ngayon patay na nga ba si Gaban dahil natamaan siya ng isang napakatinding atake at hinulog ba siya mula dito sa Sunrealm papunta sa Underworld? Now this is just an assumption pero I think not. Mataas ang tsansa na sa pagbagsak nitong si Scopper Gaban, dito pa siya malaglag sa lokasyon nila Luffy, nila Loki at ng mga New Giant Warrior Pirates na magiging dahilan kung bakit malalaman at mabibigyan sila ng warning na nangyayari ang pag-infiltrate ng Holy Knights sa Elbaf. At doon na magsisimula ang tunay na laban sa gitna ng mga Holy Knights ni Luffy at nitong si Loki. Another revelation sa chapter na ito ay nalaman at para bang nagkaroon ng flashback itong si Brook. Natandaan niya kung anong itsura nitong si Gunko at na-realize niya na ito ay isang tao na nakilala niya bago pa siya maging isang pirata. It was not specified here kung gaano nakatagal ang panahon na yun na nagdaan, pero ang alam lang natin dito guys ay napakatagal na nun dahil napakatagal naman na din itong si Brook na nasa Straw Hat. Pero we cannot ignore the fact na pwede din at mataas din ang tsansa na nakilala niya itong si Gunko bago pa niya makain ng kanyang devil fruit, bago pa siya maging isang skeleton. Nang dahil sa flashback na ito para bang na-regain itong si Gunko ang kanyang memories. Naalala niya, nakilala niya itong si Brook na dahilan kung bakit pinakawalan niya itong si Brook. Hinayaan niya itong makawala mula sa kanyang arrow binding na nagpapatunay lang na kilala talaga nila ang isa't isa and it's just that hindi na alam nitong si Gunko kung ano nangyayari. Probably nang dahil na rin sa haba ng nagdaan na oras at dahil na rin sa napakaraming experiment na ginawa sa kanya. Dahil in the very first place, kung totoong nakilala talaga siya nitong si Brook a long time ago, dapat hindi na ganito ang itsura niya. Dapat hindi na siya mukhang bata. Nang dahil na rin sa hindi inaasahan na turn of events na ito, kinontrol na nitong si Imu itong si Gunko. Ginamit niya ang katawan ni Gunko at nagalit siya
dahil hindi niya inaasahan na magtatagal ng ganito katagal ang mga Holy Knights sa simpleng task na ibinigay niya sa mga ito. Hindi niya alam na magkakaroon ng ganitong kaguluhan at inaakala niya na magiging smooth lamang ang binigay niyang misyon sa mga Holy Knights. Hindi niya inaasahan na tulad nito magkakaroon ng regain ng memories itong si Gunko. Dahil ang katotohanan, habang ang ibang mga Holy Knights ay binigyan niya ng misyon dito sa Elbaf, nagkakaroon na pala ng napakatinding kaguluhan dito mismo sa Marioa. Nasusunog na ang Holy Land ng Marioa at inaatake na ito. Ang tanong, sinong umaatake sa kanila? Marami sa atin ang iisip at ang unang papasok sa utak natin ay ang Revolutionary Army. Dahil tulad ng binanggit ni Monkey D. Dragon, gagalaw lamang sila once na pagalawin na din ng world government ang mga Holy Knights. At napakadami ng chapter guys ang nagdaan, hindi pa natin nakitang kumilos ang Revolutionary Army. It seems, ito na ang kanilang move, ang atakihin mismo ang Holy Land ng Marioa. Especially dahil alam naman natin na pinabalik nga sa previous chapters itong si Shamrock, probably yun ang dahilan para i-oppose at kontrahin ang mga Revolutionary Army na umaatake na sa Marioa. But at the very same time, hindi din natin pwedeng alisin ang possibility na hindi yun sila Dragon at pwedeng yun din ay sila Blackbeard. Pero wala pang confirmation as of now para dyan. Now balik tayo dito kay Imu at dito kay Gunko. Napag-usapan natin ang tungkol sa relationship nilang dalawa sa ating previous chapter na kung saan marami man ang nag-agree, marami din ang nagalit na habang sinasabing napakalabo daw ng theory na yon. Hindi man yun ganun ka-exact, it seems kahit papano meron talagang relasyon sa gitna ni Imu at nitong si Gunko. Na dahilan kung bakit nagagawa niyang makontrol itong si Gunko matapos nga nitong ma-regain ng kanyang memories. Or pwede din naman na nagagawa lang talagang kontrolin nitong si Imu ang kahit na sino na nakapag-create na ng pact sa kanya, na nakapag-create na sa kanya ng contract, na mangangahulugan lamang na kahit na sino sa mga Holy Knights, kahit na sino sa mga Gorosei ay magagawa niyang kontrolin kung kailan niya gugustuhin. Pero dahil lang nga sa nabanggit sa chapter spoiler na ito, na inatake na mismo ang Holy Land ng Marioa, surely magkakaroon ng napakatinding chapter para sa chapter 1150. Mataas ang tsansa na after ng mangyayaring laban na ito at matapos masolusyonan ang problema dito sa Elbaf, magkakaroon naman ng switching of scenes at makikita naman natin, mafe-feature natin ang napakatinding laban na nagaganap naman sa Marioa. Kung sino ba ang mga taong yun, kung ang Revolutionary Army ba na pinangungunahan nitong si Monkey D. Dragon or nitong si Blackbeard. Dahil kung sila Dragon talaga yon, for sure, magiging napakatinding kaguluhan nun. Dahil napakatagal nang hindi kumikilos ng individual na yon at itong pinakaunang beses na makikita natin siyang makipaglaban. And as for the final note para sa chapter na ito, nabanggit ang kataga na Mu will show how a god rules over the world. Ano nga bang meaning nun? Ano nga bang kahulugan nun at sinong tinutukoy dito na Mu? Pag-uusapan natin yan sa susunod na video. And good news guys, walang chapter break next week kaya hindi natin kailangang mag-antay ng napakatagal para sa chapter 1150. Pero antayin nyo pa rin ang ating full chapter review para sa malinaw na talakayan para sa chapter na ito at para makita natin ang bawat images, ang bawat panel na magpapakita at magpo-portray sa atin ng kwento. Be sure na naka-like, naka-subscribe at natin nyo na ang bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page and official TikTok account. Kaya naman mag-follow at mag-like na kayo sa ibang mga account natin na yon sa ibang platforms para ma-notify kayo at ma-update kayo sa bawat announcement tungkol sa mga series na tinatalakay natin sa channel. Shoutout nga rin pala sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous One Piece video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.